Sinunog ang bahay ni veteran journalist at BNC Digital Head Marlon Ramos. Mabuti na lamang at agad itong naagapan at hindi na lumala pa. Ang sospek, kaibigan pa ng anak ng biktima at di na iba sa pamilya. Yan ang Politico Update ni Josh Malimban. Balot ng abo at sira-sira ang mga kagamitan sa kitchen at dining area ng bahay ni veteran journalist at BNC Digital Head Marlon Ramos nang bisitahin ng aming team kanina. Isang 21 anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong subukang sunugin ang kanilang bahay. Sa pagkikwento ng security guard na si Jaman Puhol, pumasok ang suspect na si Juber Arina bandang 2:00 ng madaling araw. Kita sa CCTV na suot nito ang isang gray na hoodie at may dalang backpack. Nagpakilala raw itong kaibigan ng anak ni Marlon at nagsabing makikitulog sa kanilang bahay. Aminado ang security guard na nagkaroon siya ng lapse in judgment matapos pahintulutang pumasok ito nang hindi itinatawag sa mga Ramos. Ano po niya sa akin, makikitulog daw po. Ngayon po, hindi ko na po na, ang ano ko po doon sir, hindi ko po na itawag po sa kanila bago ko po siya napapasok. Matapos ang mahigit 10 minuto, nakarinig si Marlon ng pagsabog mula sa kanilang kusina. Pagsilip niya, dito na raw tumambad ang malaking apoy. Kaya dali-dali niyang inilikas ang kanyang mag-ina at napilitan silang tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko sa baba, may apoy na dun sa kitchen namin. Kitang-kita na may apoy. Tapos, nung paglabas namin ng bintana, mainit na yung bubong. So sabi ko, mukhang malaki na yung apoy. So sigaw ako ng sigaw na sunog, sunog. Paulit-ulit, sunog, sunog. Matapos umalingaw ang mga sigaw ni Marlon ng paghingi ng tulong, bigla raw nakita ng security guard ng suspect na tumatakbo palabas ng subdivision. Hinabol niya ito ng ilang daang metro mula sa subdivision. Nagkaabutan sila sa tapat ng isang mall kung saan nasugatan at nagkapunit-punit pa ang damit ng security guard. Matapos pumiglas ng 6-footer na suspect. Dito na siya tinulungan ng 3 pang security guard bago dali ng suspect pabalik sa loob ng subdivision. Isa sa mga dating malapit na kaibigan ng anak ni Marlon, ang suspect, na itinuring pa raw niya bilang sariling anak. Tinuron ka namin na parang anak, tapos gagawin mo sa amin to. Ha? Gusto po na nakapaliw ako, sir. Basta po, dalawang tapat ko po yan dinala. Nasira po yung utak ko dyan, sir. Huli kong kita o huling punta niya rito, hindi ako nagkakamali mga 2 years ago. Pero before nun, madala siya rito. Nagbabasketball sila, nagte-tennis, tapos dito nanonood ng movie dito sa bahay. So, kaya nga sabi ko, parang anak yung turing ko sa kanya. Parang anak-anakan yung turing ko. Kwento ni Marlon, kaklase ito ng kanyang anak noong high school at 2 taon na raw mula nang huli nilang makita. Dati na rin daw nagpahiwatig ang kanyang anak na nilalayuan na nila ang suspect dahil tila kakaiba na raw ang mga post nito sa Facebook at iba na raw ang mga pananalita. Sabi nung anak ko, iniiwasan na nila si Juber. Iniiwasan na daw talaga nila si Juber. Hindi na nila minimit kasi kakaiba na daw mag-isip, kakaiba magsalita. Tapos napansin nila may kakaiba rin daw yung mga social media posts. Ganun. Kaya iniiwasan na nila. So matagal na daw nilang hindi nakikita yan. Sa paunang investigasyon ng BFP, na-recover sa CR ng Ramos residence ang isang martilyo na pinaghihinalaang ginamit ng suspect para makapasok ng bahay at ang backpack na nakitang suot nito pagpasok ng subdivision. Naabutan din naming nakapatong sa lamesa ang isang kutsilyong pagmay-ari rin umano ng suspect. Ito ang parehong armas na pinaghihinalaang ginamit para butasin ang gulong ng isa sa mga sasakyan ni Marlon bago ito pumasok ng bahay. At ang gas canister na pinaglagyan umano ng gasolinang sinilaban ng suspect. Hinala ni Marlon, copycat crime ito dahil sa sunod-sunod na violent crimes kung saan sangkot ang mga kabataan. Isang bagay na posible rin daw imbestigahan ng BFP lalo na't gamer din ng suspect ayon sa ina nito. Like po ngayon, di ba, sa mga schools natin, sir, may nangyaring incident. Ang nangyayari po ngayon, parang ang daming gumagaya. Ang dami pong mga threat ngayon sa mga school na may gagawin ganito. Sa initial findings ng BFP, aabot sa mahigit 150,000 pesos ang estimated damages sa Ramos residence. Pansamantala rin daw ibibigay sa PNP custody ang suspect habang ongoing ang investigasyon. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel.